Ramdam ko, nasa sementeryo ko kanina eh. Tsaka kayo mga tatay, matuto kayo mag-amen din. Huwag lang yung mga bata, sabi ko nga sa inyo paulit-ulit. Kahit sa mga Bible study nyo doon, pag tumayo yung preacher, come on preacher, amen! Amen! Dapat ganun, hindi yung para may natugtukan lang na bisugol, hindi ganun. You know what the word amen is? Amen is Jesus Christ. Amen. And shouting amen is still, we are going to shout it there in heaven. Amen. Sisigaw natin yan. At saka alam nyo mga kapatid, yung amen na yan, baptist yan, baptist word yan. Ha? Maganda yung sasanayin natin yan at kung meron mang nangunguna, malakas na mag-amen sa simbahan, dapat tayo mga tatay. Yun. Matuto tayo mag-amen. Amen. Alright, tumayo po tayo. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3, verse number 20. Just one verse, and then you can sit down after we pray. Amen. Verse 20, 1 John 3:20. Sabi ng Bible diyan, for if our heart condemn us, God is greater than our heart. Do you believe that? Amen. Yeah, amen. For if our heart condemn us, God is greater than our heart. Maganda yan. Alam niyo kung bakit? And knowing all things. Oh, I like the verse. Hindi kayo makapagsigaw ng amen na. Hindi pa kayo nagpapasalamat mga kapatid na meron tayong Diyos na alam niya lahat ng bagay. My God is real. Amen? Our God is real. Yeah, amen. And not our God, hindi lamang yung Diyos natin ay totoo, but He knoweth all things. I would like to talk to you the subject this morning about the excellency of God's omniscience. Yeah. The excellency of God's omniscience. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you po sa presensya ng bawat isa, and most especially your presence of God. Ganon din po ang mga anak ninyo na nandoon sa kanya-kanyang mga tahanan at nakikinig, Panginoon, nanonood sa live streaming, Panginoon. Bless them, O God. Bless us. Make us humble, O God. Huwag niyo pong papayagan, pahihintulutan ng Diablo po, Panginoon, ay siya po ang kukuha. Siya po ang sasalo, Panginoon, sa inyong pong salita, Panginoon. Kundi dapat ang inyong pong salita ay talagang makarating sa aming mga puso't isipan at manatili at maging pundasyon at makita po ang application sa bawat buhay po namin. Forgive us our sins, O God. Please, Holy Spirit of God, puspusin niyo po ang bawat anak po ninyo, Panginoon. Kontrolin niyo po, O Diyos. Sawayin niyo po ang kaama, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Now, makita po natin, mga kapatid, na para mabilis po tayo, itong binasa po natin ay, ito po ay sulat po ni John the Beloved. Amen. Makita niyo po, ano po ang purpose? Pakinggan niyo natin, mahalaga po ito. Ano po ang layunin? Why John the Beloved of God used John the Beloved to wrote this letter? 1 John. Now, unang-unang purpose nito mga kapatid is to reassure Christians in their faith. Nakikinig mo? To reassure Christians in their faith and to counter false teachings. Now, pakinggan niyo po naman yun. Alam niyo, pag sigurado ka sa pananampalataya mo, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo kanina, na ugatan yung pananampalataya natin, rooted, founded, mga kapatid, yung ating pananampalataya, hindi ka magdududa. Amen. Amen. Saan ka nakakita, mga kapatid? Naniniwala ka sa isang bagay, pero nagdududa ka. Amen. Kaya mahalaga, mga kapatid, na yamang pinapaniwalaan mo ang isang bagay, siguraduhin mo. Yeah, amen. At tinan niyo po, tayo mga Baptist, mga kapatid, ano ang batayan ng ating pananampalataya? King James Bible. Yeah, amen. King James Bible. Not King James Version, but King James Bible. Yeah, amen. Because the only Bible is the King James Bible. Amen.
Amen, mga kapatid. So, yun po ay isa sa mga sadya ng letter na ito. And this letter, mapapansin niyo po, is untitled. Untitled. It means there was no specific or particular na church kung kanino po in-address ni John the Beloved. Nakikinig po, mga kapatid? So it means it was sent as a pastoral letter to several Gentile congregations. It was sent a pastoral letter to several Gentile congregations. And it was also written to all believers everywhere. Kasama na tayo doon. Okay, nakuha niyo po, mga kapatid. Kasama na tayo. Now, let me give you some background about John the Beloved. Sa panahon po ito, John the Beloved was an older man and perhaps the only surviving apostle at this time. Matanda na po siya, mga kapatid. Pero makita niyo kung gaano siya katapat na naglilingkod sa Panginoon. At sa panahon po ito, sabi ko sa inyo, halos siya na naman po ang nabubuhay na apostle ng Panginoon. He had not yet given bodies to the island of Patmos sapagkat ang last na letter ng Apostle Paul is no other than, ano yun? Ano yun? Book of Revelation. Amen. Yeah, amen. Pero sa panahon ito, matanda na siya. Bago siya dalhin doon, mga kapatid, sa island of Patmos, mga kapatid, at doon sa in-exile, mga kapatid, at doon din po niya isinulat yung book of Revelation. As an eyewitness of Christ, he wrote authoritatively to give this new generation believers. Kasi, katulad po natin, of course, hindi na natin nakita yung nakita ni John the Beloved. Hindi na po natin naranasan yung naranasan ni John the Beloved. Hindi na natin na-experience, mga kapatid, na nakataong palad physically ni John the Beloved ang Panginoong Hesus Kristo. Come on, amen. Nakikinig ba? Hindi na ho, mga kapatid. So, ang kausap at sinulatan ni Apostle Paul dito, mga Apostle John the Beloved, mga kapatid, ay yung mga sumunod na henerasyon na Kristiyano sumunod sa Kanya. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, nakikinabang pa rin tayo sa letter na ito, mga kapatid, na isinulat ni John the Beloved na mula sa Panginoong Hesus Kristo. So, this new generation, believers, to assure and have confidence in God and in their faith. Nakikinig tayo, mga kapatid? Upang ma-assure nila, mga kapatid, na yung kanilang pananampalataya at yung Kristong pinanampalataya natin, mga kapatid, mula sa kanila hanggang sa atin, mga kapatid, talagang sigurado tayo. Hindi pa kayo papasahan, mga kapatid, na yung Jesus Christ natin ay hindi po katulad ng Jesus Christ ng ibang kulto. Na yung Jesus Christ nila, mga kapatid, ay kapatid ni Kristo. Yun yung Jesus Christ ng mga Mormons. Yung Jesus Christ ng mga saksi ng mga kapatid ay hindi Diyos si Kristo. Yung Jesus Christ ng mga iglesia ni Manalo, mga kapatid, ay hindi Diyos si Kristo. Pero yung Jesus Christ, mga kapatid, Jesus Christ ni John the Beloved ay tunay na Diyos. Amen. At yung Jesus Christ natin, tayo mga baptist, ay tunay na Diyos. Hindi man natin, mga kapatid, nakatakumpalan ang Panginoong Hesus Kristo physically. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus Kristo kay Thomas, mapalad ka na sapagkat nakita mo ako, nakasama mo ako, nakita mo ako, nahawakan mo ako, nakasama tayo sa gawain ng Panginoon, mapalad ka sapagkat nakita mo ako. Pero, alam niyo, napahaganda ng dinugtong ni Kristo doon, subalit, mas papalad ang mga naniniwala sa akin, sumasampalataya sa akin, kahit hindi nila ako nakikita. Amen. Oo, napakapalad si Thomas, mga kapatid, napakapalad si John the
beloved, mga kapatid, napakapalan yung mga apostles, mga kapatid, na nagpang-abot pa, inabot pa nila physically ang Panginoon Kristo. Bagamat hindi man natin inabot physically ang Panginoon Kristo, pero ang sabi ng Bible, mga kapatid, mas mapalad tayo sapagkat naniwala tayo, sumampalataya tayo, mga kapatid, at naglilingkod tayo sa Panginoong Yesu Kristo. Di ba kayo nagpapasalamat? How blessed we are. Yeah, amen. How special you are. Yeah, amen. Amen! Kaya mga kapatid, ang aking tatalakayin, the excellency, I mean the outstanding or valuable high quality of our God. Amen. Extremely high quality, the greatness and the perfection and the preeminence, the brightness, the superiority, supremacy of our God. Yes. Alam niyo mga kapatid, tingnan niyo po, ano sabi ng Biblia sa ating binasa? Ano sabi niya? For if our heart condemn us, because every heart of man is deceitful. Very deceitful, mga kapatid. Napakamandaraya, napakasama ang puso ng tao. Pero di ba nagpapasalamat, mga kapatid? Gaano man kasama ang puso natin? Gaano man kasama ang puso natin lahat? Gaano man kasama, mga kapatid, ang puso natin, ang puso ng tao, kamakasalanan ng tao? Pero salamat sa Panginoon, ang sabi niya, mga kapatid, God is greater than our hearts. And He knoweth all things. Ah, amen. Kapatid, ang puso natin, ang buhay ng tao, walang mapagkapag-asa, mga kapatid. There is no hope of man, but walang tayong pag-asa ng langit, wala tayong pag-asa ng lumino. Basura tayo, impyerno tayo. Pero salamat sa Panginoon, ang sabi niya, God is greater than our heart, and He knoweth all things. Ah, amen. Kung makikita lang natin yan, mga kapatid, walang ang gulo sa buhay natin na hindi natin pasasalamatan ng Diyos. Amen. Isipin niyo na maigi, hindi ka ba nagpapasalamat na alam ng Diyos lahat ng buhay mo? Yeah, amen. Amen. Na makinig kayo na maigi. God, alam niyo, may dalawang tanong dito. Who is God? And what is God? Who is God and what is God? Alam niyo, baka tanongin kayo ng mga anak niyo, Tatay, sino ang Diyos? At ano ang Diyos? Kumain ka na nga dyan. Kasi wala kang may sagot. Naunawan niyo ba, mga kapatid? Who is God and what is God? Alam niyo, pag sinabi natin, what is God? At sagot yan, mga kapatid, God is a spirit. Yeah, amen. God is a spirit. God is light. God is love. God is a consuming fire. Amen. So pag sinabi natin, what is God? God is spirit. Bakit tinatawag siyang spirit? The word is spirit. It means a statement concerning of His essence. Tumutukoy po ito sa essence ng Panginoon. Yung napapaloob sa Panginoon. Ayaw nakikinig tayo. Amen. Then why God? What is God? God is spirit and God is light. Alam niyo, pag sinabi natin God is light, it means the statement of His holiness. Amen. Tumutukoy po yan, mga kapatid, sa kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin, there is no darkness in God. Yeah, amen. Walang kadiliman sa Panginoon. Wala kang makitang bahid ng kasalanan sa Panginoon. Kaya pag sinabi, God is light, it means holiness, the holiness of God. Yeah, amen. And God is love. Mga kapatid, palagi ko naman kaya nyo nang intindihin yan. Pag sinabi natin, God is love, mapagmahal ang Panginoon, mga kapatid. Alam niyo naman siguro kung paano na umibig. Magmahal. Yeah, amen. Alam niyo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Hindi man tayo karapat dapat mahalin. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. And God is a consuming fire. Anong ibig sabihin po niya? Fire is a symbolic of judgment. Yeah. Fire is a symbolic of judgment. Darating ang araw, mga kapatid, ang sabi rin niya, whether you are saved or unsaved,
dadaan tayo sa judgment ng Panginoon. Amen. Yung mga unsaved, mga kapatid, dadaan sila sa white throne judgment. Yung mga saved, dadaan tayo sa judgment seat of Christ. Kaya tinatawag ang Diyos na consuming fire because it is a symbol of God's judgment. Yeah, amen. This is also a statement of the righteousness and justice of God. Amen. It also speaks of His jealousy. Yan po ibig sabihin niya. And now, who is God? Yes. Who is God? Huh? Sino ang Diyos? No, let me define you. Para na magkaroon tayo ng, lagi kong sinasabi sa inyo ito. God is immortal, invisible. God only wise. In light, inaccessible, hid from our eyes, most blessed, most glorious, the ancient of days, almighty, victorious, the great name we praise, great Father of glory, pure Father of light. Amen. Nakikinig tayo? In fact, mga kapatid, God cannot be defined. Our God is above definition. He is incomprehensible, eternally, and infinitely above the tried intellect of man. Now, makinig. God is a spirit. Again, infinite, eternal, unchangeable in His being. Wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. Again, God is the infinite and perfect Spirit in whom all things have their source, support, and end. Kaya sabi niya, He is the beginning and the ending. Amen. Siyang pasimulan, mga kapatid, at siyang hanggang doon sa dulo. Walang gumawa ang Diyos. Kaya kung may nagtanong, may naman makikita sa YouTube ngayon, sinong gumawa sa Diyos, mga kapatid? That is a wicked question. That is a false question. Walang gumawa sa Panginoon sapagkat siya ang gumawa lahat ng bagay. Now, makinig kayo. Because man is unable to comprehend. Because man is unable to comprehend. Kasi ang tao, mga kapatid, ang hirap natin intindihin, ang hirap natin matarong ang Diyos. Ang hirap natin unawain ang Diyos. Ang hirap natin kilalanin ang Diyos. Amen. Amen. Because man is unable to comprehend His essence, God reveals Himself through His attributes. Through His attributes, doon natin malalaman who is God. Amen. I hope nakikinig tayo. Amen. Alam niyo, makinig kayo kasi pundasyon ito. Bahagi po ito sa tinatawag na doctrine of God. Alam niyo, if you are not founded doctrinally, mga kapatid, mahinang Kristiyano ka. Oo, mga kapatid, madali kang ma-offend, madali kang magalit, madali kang mga kapatid, punutin ng diablo. But if you are founded doctrinally, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, pag alam mo yung doktrina mo, kilala mo ang Diyos mo, mga kapatid, hindi ka magdududa, mga kapatid, sa iyong pananampalataya. And you will never, tell you, mga kapatid, you will never quit and back again to the world and serve Satan. But if you will really found it doctrinally, mga kapatid, hindi ka lalayo sa pananampalataya. Maaaring mag-backslide ka, pero mananatili ka sa Panginoon at babalik ka sa Panginoon at mag-i-enjoy ka na maglingkod sa Panginoon. Now, His attributes, therefore, for us, it is difficult to distinguish between the attributes and the essence of God. Anyway, the attributes of God are defined as those essentials, permanent, and distinguishing characteristics which may be affirmed of His being. Kaya makita nyo, sabi ko sa inyo, mga kapatid, mahirap i-define ang Diyos. You cannot define God.
God cannot be defined. Nakikinig tayo mga kapatid? Because our God is above definition. He is incomprehensible, eternally and infinitely above the tribe intellect of man. Man is ano tayo mga kapatid? Finite tayo eh. Ang Diyos, paano po? Limitado ang tao. Nakikinig po tayo? Paano i-define ang isang limitadong persona, ang isang personang walang limitasyon? It cannot be. Amen. I hope nakikinig. I hope clear sa atin ito. Amen. Hindi ho eh. Kaya magpasalamat tayo, hindi natin maabot ang Diyos, hindi natin maintindihan ang Diyos, hindi natin makilala ang Diyos, mga kapatid. Who is He and what is God, mga kapatid? Hanggang isang araw ang Diyos mismo ang bumaba para i-reveal ang kanyang mga sarili upang makilala natin, mga kapatid, kahit papaano, mga kapatid, masagot yung tanong natin, what is God and who is God? Amen. Alam niyo ba kung meron mga pinaka-importante dapat makilala ng taong Diyos na totoo? Alam niyo ba kung meron mga pinakamahalaga na magkaroon ng taong Diyos na totoo? Amen? Amen. Now, ito na ngayon. So, una mga kapatid, the excellency of God's omniscience. Pag sinabi natin omniscience, it means all-knowing. All-knowing. Amen. All-knowing. Now, tignan niyo po. Number one, the excellency of God's omniscience. Number one, yung omniscience ng Diyos is all-inclusive. All-inclusive. Nakikinig tayo mga kapatid? Anong ibig sabihin ng inclusive? Covering or including everything. Amen, amen. Open to anyone, to everyone, not limited to a certain people, including the stated limits and everything in between, cover all, complete. Complete. Ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabi natin omniscience or omniscience of God, it means all-knowing. Infinitely in relation to intelligence. Ibig sabihin, kapatid, ni katundok ni invisible na sa atin, pero sa Diyos kita pa rin yan. Amen. Amen, amen. Now, kaya nga, all-inclusive. Ibig sabihin, lahat, kapatid. Alam niyo ba? Isa-isa natin. Ano sabi ni Biblia? Matthew 10:30. Huwag na kayo magbukas. Bibilisan ko to. Ako na lang magbukas. Ilimtan niyo na lang yung mga verses. Matthew 10:30. But the very hairs of your head are all numbered. Good night. Amen, amen. Hebrews 4, ano sabi niya? For every house is builded by some men, but he that build, ano sabi ng Biblia? Who build? Anong binuild ng Panginoon? All things is God. Amen. All things is God. Amen. Colossians 1:15, 16, 17, mga kapatid, ang sabi dito, ako na lang magbabasa, Colossians 1:15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature, for by Him were all things created, that are in heaven, and that are in earth. Sino nag-create lahat, mga kapatid, mula langit? God, amen. Jesus Christ, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him. Amen. Ano sabi ng Biblia? All things were created by Him and for Him. All things. Amen. And He is before all things. And by Him all things consist. Amen. And He is the head of the church, of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Amen. Mga kapatid, ang Diyos natin, walang nikatiting kahit invisible, mga kapatid, sa atin, pero sa Diyos invisible. Ibig sabihin, lahat ng bagay, mula langit, mga kapatid, sa lupang ito, sa ilalim ng
Bakit? Ganun ka-excellent ang Diyos natin. Amen. Ha? Bakit ang mga Krisyano wala man lang ka-excellent ang ating testimony? Wow. Amen. Nakuha yun? Right. Mga kapatid, kung meron akong excellent na Diyos, kahit siguro hindi man lang excellent yung aking testimony at meron maayos na testimony. Kagandahan ng Diyos, mga kapatid. Alam mo, ano nakikita natin dyan? Come on, sagutin yung tanong ko. Ano nakikita niyo dyan? Pader, nakikita pa ba natin yung likod ng pader? Oh, sir. Di na. Pero kita ng Diyos. Amen. Wow. Pupunta tayo doon. Hindi natin nakikita yung pupuntahan natin. Pero bago ka pumunta doon sa pupuntahan mo, mga kapatid, kita na ng Diyos yun. Yeah. Amen. That's right. Huwag niyo akong tulugan. Patatayin ko kayo lahat. Kaganda-ganda makinig, matuto ng salita ng Diyos. Right. Amen. Ha? Now you know how excellent your God are God. Amen. Na bago ka humakbang, ang sabi ng Diyos sa'yo, hindi mo nakikita, mga kapatid, pero ang sabi ng Diyos, huwag dyan. At dito ka dadaan, ang sabi ng Diyos, huwag dyan, dito ka dumaan. Yeah. Amen. Ha? Bakit? Anong sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. Amen. Amen! I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way. Amen. It means, mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, huwag ka dyan dadaan. Dito ka dumaan. I like this verse. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Right. Good. Amen. Ay maganda niyo yung cellphone ko, hindi picture ko nakalagay niyo. Sawa na ko sa sarili ko eh. Picture ko palalagay ko dyan. At kung sino-sino, yung sa inyo, idol na idol yung sarili ko eh. Wala na ang problema niya sa inyo yan. Pero sa akin kasi, gusto ko to. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. I like this verse, amen? Amen. Ang galing ng Panginoon, di ba mga kapatid? Tignan mo, ang sabi ng Diyos sa'yo, nandito ka pa lang, hindi mo kita yung gitna, hindi mo kita yung dulo. Pero mga kapatid, ang Diyos kita niya. Right. Amen. Bawat hakbang mo, sabi ng Panginoon, huwag yan, huwag yan. Ha? Naman yung mga kapatid? Hey, wala pong mas excellent sa Diyos natin. Amen. Good. Praise the Lord, amen. Sabi na bigyan yung invisible, visible sa Panginoon. Right. May mga powers sa paligid natin, pero sabi niya, heaven and earth is given unto me. All power is given unto me. Heaven and earth. Amen. Meron mga nagkukunwaring makapangyarihan sa mundong ito, mga kapatid. Yung mga naunang nagkunwaring makapangyarihan, mga kapatid. At ang sabi ng iba, yung Biblia, ang pinaka-worst na book, patay na sila. Yung nagsabi na mas sikat kami kay Kristo, patay na rin na sa impyerno na sila. Amen. Oh, pero salamat mga kapatid, ang sabi
kapatid, biyaya ng Panginoon, hindi na po aalis sa panin. Wala nang mas more excellent sa Diyos natin. Wala nang masa. Alam niyo ba, pag nag-aaral, ano pinakamataas na grado? Pass. Sunod, average, tama? Average ba? Pass ba? Pass, average. Tapos good, very good. Anong susunod na? Excellent. Alam mo, pagka nakatanggap ka ng excellent na grado sa school, ikaw na ang pinakamataas. Eh, gusto kong sabihin niyo sa inyong miyembro ng simbahan ito, yung Diyos natin, excellent. Ibig sabihin, wala nang mas mataas dyan. Ano bang gagawin mo ngayon? Bukas, noon, nakalimutan mo na yung ginawa mo. Ano bang gagawin mo ngayon? Bukas, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, hanggang sa mga kapatid, ano bang gagawin mo? Kita lahat ng Diyos sa'yo. Kita lahat ng Diyos yan at pwedeng ipakita sa'yo. Amen. Kaya mga kapatid, hindi tayo naniniwala sa buhay na swerte-swerte. Pastor, punta muna ako sa sakaling swertehin. Swerte-swerte. Ha? Walang swerte-swerte sa buhay ng Baptist. Kaya ang tawag natin sa atin, mapalad, mas mapalad tayo. Pinakamapalad. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Now, are you really convinced that your God is the most excellent? Ha? Sabi ng Biblia, St. Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he had done, whether it be good or bad. I like the word all. Alam mo ba, isang araw, mag-report tayo sa Panginoon. Haharap tayo sa Diyos. Sino po yung harap sa Panginoon? All. All! All! Kahit yung mga unsaved mga kapatid, haharap pa rin yan. Ha? Tayo mga naglingkod sa Panginoon, haharap ka rin. Kayong mga nag-backslide mga kapatid, haharap ka pa rin. Sapagkat ang sabi ng Diyos, all! For we must all appear before the judgment seat of Christ. All! 1 Corinthians 15:27, for he had put all things under his feet. But when he saith all things are put under him, it is manifest that he is expected which did all things under him. Ano sabi niya? For he had put all things under his feet, mga kapatid. John 5:20, sabi ng Biblia dyan, mga kapatid, for the Father loveth the Son, and sheweth him all things. Ha? Kaninong pinakita lahat? All things. That himself doeth, and he will shew him, and he will shew him greater works than this, that he may marvel. John 3:33, Jesus knowing that the Father had given all things. All things. It means it speaks his omniscience. All things into his hands, and that he was come from God and went to God. John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. Amen. Anong ibig sabihin yung all things? Tumutukoy yan sa pagiging omniscient ng Diyos. All things. At pag tinanggap mo si Kristo na sa iyo, Banal na Espiritu, ano sabi niya? Siyang magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay patungkol sa Diyos. All things. Kaya naman kapatid, pwede tayong matuto. Kung hindi ka pa marunong magbigay, pwede kang matutong magbigay.
mag-solving, pwede kang matutong mag-solving. Amen. Hindi ka pa marunong mag-Bible study, pwede kang matutong mag-Bible study sapagkat kung tinanggap mo si Kristo, ang sabi niya, you have the Holy Spirit of God, you have the Comforter, you have the third person of the Godhead, the all-knowing God, nang sabi ng Diyos, mga kapatid, nasa iyo, kasama mo sa pupunta, He will teach you all things. Kaya nga sa Kristiyano, walang inggitan, mga kapatid. Bakit? Yung natutunan niya, pwede mong matutunan. Ha? Nagkakaintindihan tayo? Amen. Hey, makinig kayo. John 21:17. He said unto him the third time, tanong ni Kristo kay Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Mahal mo ba ako, Peter? Sagot ni Peter. Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? Alam niyo, yan ang magandang tanong ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ang tanong ng Diyos sa atin, mahal ba natin ang Diyos? Amen. Come on! Amen. Alam mo, yan ang tanong. 3 beses na tinanong ni Kristo yan. Si Pedro, sabi niya, Peter, please, sagutin mo na ako ng totoo. Lovest thou me? And he said unto him, alam niyo, matindi itong sagot ni Peter. Ano sabi niya? Lord! Anong sagot ni Peter? Lord! Come on! Ano sabi niya? Thou! Noise. Thou! Knowest! Come on! Thou knowest! That I love you. All! Yeah. Things! God! Thou knowest all things! Yeah. Amen. Kapatid, madaling sabihin si Kristo na mahal natin siya. Pero mula lang sa bibig, alam ng Diyos kung totoong mahal mo siya. Kung totoong mahal natin ang Panginoon, mga kapatid, madali lahat sa atin yung kanyang pinapagawa. Sapagkat ang sabi ng Diyos, if you love me, keep my commandments! Amen. If you will not keep God's commandments, mga kapatid, hindi natin totoo mahal ang Diyos. Pero kung totoo natin mahal ang Panginoon, madali lang mag-solving, madali lang magbigay ng tithes and offering, madali lang isusurrender yung buhay natin sa Panginoon, madali lang ipagamit yung oras natin sa Panginoon. Ibig sabihin, wala tayong pwedeng gawing irason para hindi natin gawin at sundin yung pinapagawa ng Diyos sa atin kung totoong mahal natin ang Panginoon. Alam mo, kung anong gusto ko kay Pedro dito, alam niya yung omniscient o pagiging omniscience ng Diyos. Amen. Alam niya yung omnisciency ni Pedro ang Panginoon Kristo. Ano sabi niya? Panginoon. Nung una, tanong ni Kristo kay Pedro, Peter, mahal mo ba ako? Oo naman, Panginoon. Inulit-ulit, Peter, mahal mo ba talaga? Oo, Panginoon. Pangatlo, Peter, mahal mo ba talaga? Ay, naalala mo na si Pedro. Bakit? Bakit naalala mo? Kasi nung una, hindi seryoso yung sagot ni Pedro. Yeah. Ha? Pero nung pangatlo, tika muna, alam yata ng Panginoon na hindi ako seryoso. Pero ano sabi ni Pedro? Panginoon, ikaw, kayo po ang nakakalangan ng Ama. Panginoon, mahal na mahal kita. Alam mo kung ano sagot ni Panginoon dyan? Feed my sheep. Because si Pedro, siya ang pumalit kay Kristo na nagpastor sa itinatag ni Kristo ng unang Baptist Church doon sa Jerusalem. Amen. Amen. Mga kapatid, ito gusto ko makita niyo bago tayo magtapos. Ano sabi niya? Feed, if you love me, feed my sheep. Nasa yung sheep ni Kristo? Nasa Baptist Church. Amen. Kaya kung totoong mahal ng Panginoon, hindi ka dapat hihiwalay sa Church ni Kristo. Amen. Amen. Huwag niyo po yun. Mahalaga yun. Yung sinasabi ng iba na, pwede naman ako maglingkod sa Panginoon kahit wala akong simbahan na yan. Pwede naman. Pero ang mga umiibig sa Panginoon ay nasa simbahan niya na totoo. Amen. Ang mga totoong umiibig sa Panginoon at totoong iniibig ni Kristo ay hindi
inilagay niya sa kanyang simbahan Yeah. na itinayo niya. Sapagkat yung itinayo ni Kristo na kanyang simbahan ay yung katawan niya mismo. Amen. Because He is the head. No? Now, tanong ko naman sa inyo ngayon. At itutuloy ko natin ito mamayang hapon. Mahal niyo ba talaga? Amen. Amen. Marami tayong rason para mahalin ang Panginoon. Number one, He is the most excellent God. Why excellent? You have the answer? Napakarami natin pwedeng sagot. Una, makasalanan ako. Inunawa niya ako. Inabot niya ako. Bumabasa para sa akin. Pinili niya na mamayubay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaluluwa. How excellent our God is. Yes. No? Nakuha niyo ba mga kapatid? Na ngayon, ang tanong naman ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mahal mo ba? O pwede natin sabihin, Panginoon naman. Pero ano ba? He knows all things. Amen. Amen. He knows all things. He knows all things. Ha? Wag mong wala tayong sagot na hindi alam ng Diyos. Amen. He knows all things. Ha? Kaya yung maganda eh. Alam mo, wala kang dapat ikalungkot at ikabahala pag meron kang Diyos na alam niya lahat. Kita niya? Pader, pero sa likod hindi na natin nakikita. Pero ang Diyos kita niya pa rin. Tayo nandito sa bilis, hindi na natin alam kung ano nangyayari. Tayo nandito, kayo mga umalis sa inyong bahay, hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa bahay. Pero ang Diyos alam niya pa rin. Bukas, mamaya, hindi natin alam nangyayari, pero ang Diyos alam niya pa rin. Yeah. Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, bakit hindi natin magawang mahalin ang Panginoon? Amen. Masarap umibig sa isang iibigin na He is the most excellent. Ha? Ibig sabihin, pinakamaganda sa lahat ng magaganda. O kayo mga kabataan, kadalagahan, anong pinipili, anong pipiliin nyo? Pangit, guwapo. Ha? Pastor, guwapo na pangit. Ano ba? Pero mga kapatid, mas pipiliin nyo, kahit masabihin nyo, basta sa akin, basta matapat siya, basta ganito, ganyan. Mga kapatid, kaya paano? Alam nyo ba, pipiliin pa rin natin yung physically, maayos yan. Parang sinasabi ni Pastor ng isang araw, nung nakarang linggo, sabi niya, paano nangyari na ikaw ay nailag tungkol sa nakakulong? Anong magagawa ng nakakulong? Ha? Now, makinig kayo. Anong pipiliin niyo na mamahalin ng Diyos? Diyos ng sanlibutan ito o Diyos na totoo? Amen. Now, ngayong umaga, the same question na question ng Panginoon kay Peter. Mahal ba natin siya? Tumayo po tayo. Yan ang sagutin natin mga kapatid sa ating paglulot dito sa altar. Dito. Lahat kayo. Wala naman dapat pantayan dito. Di ba tayo nagpapasalamat? Wala man tayong excellent na buhay, pero meron tayong excellent na Diyos. Wala man tayong excellent na testimony, pero may excellent tayo na Diyos. Wala tayong excellent na lahat. We are not excellent. We are all sinners. But we have an excellent God. Hindi nagkulang ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi nagkulang ang kanyang faithfulness. Hindi
Hindi nagkulang ang kanyang grace. Hindi nagkulang ang kanyang pagmamahal sa atin. Ang Diyos, hindi nagkukulang because He is the most excellent God. Tayo, madalas tayo magkulang. Hindi tayo tapat madalas. Pero ang Diyos laging nananatiling tapat because He is the most excellent God. Let's make a decision this morning. Gumawa din naman tayo ng decision. Katulad po, Peter, ano sa kanya, Panginoon, mahal talaga kita. Because you know all things, Lord, I love you so much. Dapat gumawa tayo ng decision ngayon po, umaga na sabi natin, Panginoon, alam niyo, ako, nagkukulang ako, Panginoon. Pero alam niyo lahat na mahal din kita, Panginoon. Dapat isa lamang po ang gagawin natin na desisyon ngayong umaga. Maamahalin natin ang Diyos natin. Because our God is the most excellent God. The God of John the Beloved. The God of the Apostles. The God of Abraham. The most excellent God. Panginoon, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa inyong ginawa sa aming buhay. Salamat po sa inyong mensahe na aming narinig po, Panginoon. Oh God, please, bless us this morning. Bless your people. Thank you so much, oh God. Hindi katiting, wala hindi po kami. Papasaan mo sa inyo. Subalit, meron kami excellent na Diyos. Kaya amin pong pinapasalamatan ng lubos ngayong umaga. Na nagkaroon kami, Panginoon, ng excellent na Diyos. Kagaya po din. O Diyos, salamat po. Please bless your people. And now, mamahalin kayo namin, Panginoon. We love you so much. Salamat po. Bless niyo po ang inyong mga nagtutulog, Panginoon. Nakikipag-usap at mamakawa po sa inyo. Thank you po sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope may natanggap tayo ngayong umaga. Amen. Alright, so thank you. At tumayo na po tayo. At huwag mong kakalimutan mamaya yung share niyo po yung ating bisita si June. At mamaya 12 to 1. Amen. At pagkatapos ng closing prayer, isang pasada lang yung mga tatay. At I hope hindi natin pagsisisihan yung pag-attend natin. Amen. May natutunan tayo. Alam niyo, napakaganda yan. Napakaganda yan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa inyo pong salita na muli kaming tumanggap ng maraming pagpapala mula po sa inyong salita, Panginoon. Pinusog niyo po kami at pinaalalahanan niyo po kami at ginabayan niyo po kami, Panginoon. Thank you po na meron kaming Diyos na pinaka-excellent, Panginoon, na excellent na Diyos, Panginoon. Salamat. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan, ngatan niyo po bawat isa, at ibalik po kami, ibalik niyo po bawat isa mamaya, Panginoon. Panginoon, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you at magandang umaga sa ating lahat. At ang ang oras natin ay ayun, kaga pa. 8:57 pa lang.